Pinirmahan ko ang mga papeles. Sa isang iglap, sa isang kumpas lang ng aking ballpen, pinawalang bisa ko ang mana na akala niyang sa kanya na, ang ranso na itinayo namin ng aking yumaong asawa. Ang bawat puno, bawat ektarya ng lupa na diniligan namin ng pawis at pangarap. Ang perang pinag-ipunan namin para sa kinabukasan ng aming mga apo, lahat ng iyon pinawi ko. Tinanggal ko ang lahat ng karapatan niya sa yaman ng aming pamilya, hindi isang kusing ang maiiwan sa kanya. Marahil nagtatanong kayo kung bakit gagawin ito ng isang ama, ng isang lolo sa sarili niyang manugang. Paano ko nagawang maging ganito kalupit sa ina ng aking mga apo? Simple lang ang sagot, dahil ang nakangiting mukha na ipinapakita niya sa lahat ay isang maskara lamang, isang maskara na nagtatago sa isang taong walang puso at walang utang na loob. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon, ang araw na sinubukan niyang ipatanggal ang lahat sa akin. Pumasok siya sa aking pamamahay, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang kaaway. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parabang isa akong basahan na kailangan ng itapon. At sinabi niya sa akin ang mga salitang bumaon na parang patalim sa aking puso. Ang sabi niya, "Ba, matanda ka na. Nagiging ulyanin, hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo, lalo na ang mga ari-arian." Ang mga salitang iyon, hindi ko ininda. Pero ang sumunod niyang sinabi, yun ang dumurog sa akin. Panahon na para may ibang mamahala, sabi niya habang nakataas ang kilay, para na rin sa kapakanan mo. Kapakanan ko. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang salitang iyon. Kapakanan ko raw, pero ang nakikita ko sa mga mata niya ay kasakiman. Ang nakikita ko ay ang pagnanasa na makontrol ang lahat ng pinaghirapan namin ni Rosa, ang aking asawa. Ang pagtingin niya sa akin ay hindi pag-aalala, ito ay paghamak. Paghamak sa isang matanda na sa tingin niya ay wala ng silbi. Kapakanan ko, wala ng silbi, iyon pala ang tingin niya sa akin. Isang sagabal, isang bagay na kailangan ng isang tabi para makuha niya ang kanyang gusto. Doon ko napagtanto ang lahat ng kabaitan na ipinakita niya sa loob ng maraming taon. Ang pagiging maalaga, ang pagiging magalang, lahat ng iyon ay isang malaking palabas. Isang mahabang panlilinlang para makuha ang tiwala ko, ang tiwala ng buong pamilya. Pero doon siya nagkamali. Akala niya dahil matanda na ako ay mahina na rin ako. Akala niya dahil byudo na ako at namumuhay mag-isa ay madali na akong lokohin. Ang hindi niya alam, ang kalupitan na ipinakita niya sa araw na iyon, ang siya mismong nagbukas ng pinto para sa katarungan. Ang pagmamaliit niya sa akin ang nagbigay sa akin ng lakas na lumaban, hindi para sa akin, kundi para sa anak kong ninakawan niya ng buhay. Hindi niya alam na ang lahat ng kasinungalingan ay may katapusan, at ang katapusan ng sa kanya ay nagsimula sa isang simpleng umaga sa palengke. Ang pangalan ko ay Andres Royes, 65 taong gulang, at ito ang kwento kung paano ko natuklasan ang katotohanan at kung paano ko ipinaglaban ang aking anak. Lahat ay nagsimula sa isang umaga, 3 taon matapos kong maniwala na ang aking kaisa-isang anak na si Jose ay matagumpay na nagtatrabaho sa Dubai. Iyon ang sinabi sa akin ng aking manugang, si Isabela. At ako naman, bilang isang ama na puno ng pagmamalaki, ay naniwala. Gaya ng dati, nasa palengke ako sa Antipolo. Isang ritual na linggo-linggo kong ginagawa, ang pamilyar na amoy ng mga gulay, ang ingay ng mga tindera, ang pakikipagkamustahan sa mga dating kakilala. Ito ang aking naging mundo matapos pumanaw ang aking asawang si Rosa. Dito ako nakakahanap ng kapayapaan. Habang namimili ako ng mangga sa suki kong tindera, naramdaman kong may isang taong nakatayo sa likuran ko. Hindi ko siya pinansin sa una, ngunit maya-maya may bumulong. "Kayo po ba ang ama ni Jose Reyes?" Napalingon ako. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng delivery company ang nakatingin sa akin. Pawis na pawis ang kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, palingon-lingon sa paligid. "Ako nga," sagot ko. "Bakit?" Sa halip na sumagot, may inabot siya sa akin. Isang maliit na package na nakabalot sa brown na papel.
Mahigpit ang pagkakahawak niya dito na para bang ayaw niyang bitawan pero kailangang-kailangan. Hindi ko na po ito kayang itago, sabi niya, na halos pabulong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pakiusap, buksan ninyo ito ng kayo lang mag-isa, mahalaga po ang katotohanan. Bago pa man ako makapagtanong, mabilis na siyang tumalikod at naglakad palayo hanggang sa nilamon na siya ng maraming tao sa palengke. Naiwan akong nakatayo doon, hawak-hawak ang isang pakete na babago sa lahat. Pero bago ko ibahagi ang laman ng paketeng iyon at kung paano ko natuklasan ang isang krimen na mas malala pa sa pagnanakaw, pakiusap, mag-subscribe muna kayo sa aming channel. At para malaman namin kung saan kayo nanonood, i-comment ninyo sa ibaba kung taga saan kayo at anong oras na diyan sa inyong lugar. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Ngayon magpatuloy tayo. Ang bigat ng maliit na kahon sa aking mga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Dala-dala ko ito mula sa post office hanggang sa aking pag-uwi. Ang bawat hakbang ay tila isang yugto ng pangamba. Ang pangalang nakasulat Paulo ay hindi pamilyar sa akin. Isang kaibigan kaya ni Jose? Isang kasamahan sa trabaho sa barko? Ang isip ko'y lumilikha ng 1,000 posibleng dahilan, ngunit wala ni isa sa mga ito ang naghahanda sa akin sa kung ano ang aking matutuklasan. Pagpasok ko sa aming tahanan, ang katahimikan ay sumalubong sa akin. Ito ang katahimikang kasama ko na mula nang pumanaw ang aking mahal na si Rosa. Dati ang bahay na ito ay puno ng tawanan at sigla, lalo na kapag umuuwi si Jose mula sa kanyang mga lakad. Ngayon, ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng aking sariling puso, isang tibok na tila bumibilis sa bawat segundong hawak ko ang misteryosong padala. Maingat kong inilapag ang kahon sa aming lumang lamesa sa kusina, ang kahoy na saksi sa lahat ng masasaya at malulungkot na sandali ng aming pamilya. Hinaplos ko ang ibabaw nito na para bang humihingi ng lakas mula sa mga alaala ng nakaraan. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang pinunit ang pambalot. Ang aking mga kamay na sanay na sa pag-aayos ng mga sirang gamit at pag-aalaga ng halaman ay nanginginig ngayon na parang sa isang bata. Sa loob ng kahon mayroong 3 bagay. Isang maliit na USB drive na kulay itim, isang nakatuping liham, at isang litrato na nakabaliktad. Ang unang dinampot ko ay ang litrato. Sa pagbaliktad ko rito, isang malakas na dagok ang tumama sa aking dibdib na parang sinuntok ako at ninakawan ng hininga. Ang aking mundo ay huminto. Ang nasa larawan ay ang aking anak, si Jose. Ngunit hindi ito ang Jose na kilala ko. Hindi ito ang Jose na malusog at puno ng pangarap na huling umalis ng bahay. Ang lalaking nakatingin sa kamera ay kalansay na lamang. Ang kanyang mga pisngi ay humpak at ang kanyang mga mata. Diyos ko, ang kanyang mga mata. Puno iyon ng takot na hindi ko pa nakikita kaninuman sa buong buhay ko. Isang uri ng takot na tumatago sa papel at tumudurog sa puso ng isang ama. Nakasuot siya ng puting damit na maluwag sa kanyang katawan at hawak niya sa kanyang dibdib ang isang dyaryo. Pilit kong inaninag ang petsa sa dyaryo at lalo akong nanlumo. 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan. Kung kailan sinasabi ni Isabela na masaya si Jose at nagpapagaling sa isang magandang lugar sa Amerika. Sa likod niya ay isang pader na semento malamig at walang buhay, na tila pader ng isang kulungan. Nabitawan ko ang litrato. Bumagsak ito sa lamesa ngunit ang imahe ng aking anak ay nakatatak na sa aking isipan. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Napakapit ako sa upuan upang hindi matumba. Paanong nangyari ito? Bakit? Ang mga tanong ay bumuhos sa aking isipan na parang isang malakas na agos, ngunit lahat sila ay walang sagot. Sumunod kong kinuha ang liham. Ang aking mga daliri ay halos walang pakiramdam. Galing ito kay Paulo, isang taong nagpakilalang dating empleyado sa pasilidad kung nasaan si Jose. Sinabi niya sa sulat na hindi na niya makayanan ang kanyang konsensya. Isinulat niya ang mga salitang bumaon sa aking pagkatao na parang punyal. Ang anak ko, si Jose, ay hindi kailanman umalis ng Pilipinas. Hindi siya nasa Amerika. Siya ay nasa isang pasilidad sa Quezon City. Dito mismo sa malapit lang.
At sa huling pangungusap, gumuho ang lahat ng tiwala ko. Sinabi niya na si Isabela ang naglagay sa kanya doon at si Isabela ang may kontrol sa lahat. Doon ko unang nalaman sa paraang hindi ko inaasahan na ang aking sariling pamangkin, ang babaeng tinuring kong anak, ay nagsinungaling sa akin. Ang katotohanang hatid ng sulat at ng litrato ni Jose ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking buong sistema. Ngunit sa gitna ng sakit at panginginig, may isang bagay na nanatili sa aking isipan. Isang maliit na bagay na kulay itim na naglalaman ng mga kasagutan o marahil ng mas marami pang katanungan. Ang USB drive. Sa loob ng ilang oras, nakaupo lamang ako roon sa parehong silya, hawak ang piraso ng plastik na iyon na parang isang sagradong anting-anting. Ang aking isip ay isang magulong bagyo. Kailangan kong malaman kung ano ang laman nito. Ngunit saan? Ang aking lumang telepono ay hindi para sa mga ganitong bagay. At doon, sa isang iglap, pumasok sa isip ko ang isang alaala. Ang laptop ng aking yumaong asawa, si Rosa. Nakatago ito sa aming lumang aparador sa loob ng orihinal na kahon nito na para bang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ilang taon na rin mula nang huli itong nabuksan. Si Rosa ang mahilig sa teknolohiya sa aming dalawa. Siya ang matiyagang nag-aayos ng aming mga litrato, nag-iimbak ng mga alaala at nakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak sa malayo. Ang pagbukas muli nito ay parang pagbubukas ng isang lumang sugat. Dahan-dahan kong inilabas ang laptop. Ang ibabaw nito ay may alikabok, ngunit sa ilalim niyon, naroon pa rin ang mga sticker ng bulaklak na idinikit niya. Para sa akin, hindi lamang ito isang makina. Ito ay isang piraso ng kaluluwa ni Rosa. Isang bahagi niya na naiwan sa akin. Nanginig ang aking mga kamay habang isinasaksak ko ito sa kuryente. Ang pamilyar na tunog ng pag-andar ng makina ay nagbalik sa akin sa mga panahong abala si Rosa sa pagtatype. Ang kanyang mga ngiti ay sumasabay sa bawat pagpindot sa keyboard. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang sandali ng init sa gitna ng nagyayelong takot na bumabalot sa akin. Nang sa wakas ay bumukas ang screen, ang lumang larawan naming dalawa ni Rosa ang bumungad sa akin, isang masayang kuha mula sa aming anibersaryo. Isang luha ang pumatak mula sa aking mata. Tulungan mo ako, mahal ko, bulong ko sa hangin. Bigyan mo ako ng lakas. Huminga ako ng malalim at isinaksak ang itim na USB drive sa gilid ng laptop. Halos kaagad, isang maliit na bintana ang lumitaw sa screen, nagpapakita ng laman nito. 6 na video file. Iyon lang. Walang pangalan, walang petsa, mga numero lamang. Tinitigan ko ang mga ito. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis na parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. Pinili ko ang unang file at pinindot ang play. Ang tumambad sa akin ay isang pamilyar na lugar. Ito ang aming sala. Ang anggulo ng kamera ay kakaiba, tila nagmula sa ibabaw ng aming lumang estante ng libro, nakatago sa pagitan ng mga paboritong nobela ni Rosa. May petsa at oras sa sulok ng screen, at habang pinapanood ko, narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa harapan. Ngunit imposible. Ang petsa sa video ay isang Martes ng hapon, 3 buwan na ang nakalipas. Iyon ang araw na lagi akong pumupunta sa simbahan para magdasal at pagkatapos ay dumadalaw sa puntod ni Rosa. Walang dapat na tao sa bahay, ngunit may pumasok, si Isabela. Pinanood ko na hindi makapaniwala habang isinasara niya ang pinto ng walang ingay. Sa kanyang kamay ay isang susi, ang sarili niyang susi. Hindi siya kumatok, hindi siya nagpaalam. Pumasok siya sa aming bahay na parang pag-aari niya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may layunin. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, tanging isang malamig at kalkuladong determinasyon. Nagpunta siya diretso sa aking maliit na opisina, kung saan ko itinatago ang lahat ng aming mahahalagang papeles. At doon, sa harap ng aking mga mata, pinanood ko ang aking pamangkin, ang babaeng tinuring kong parang sarili kong anak, na isa-isang binuklat ang aking mga dokumento. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang lahat, ang titulo ng aming lupa, ang mga bank statement ko,
Ang aking pension book, ang mga papeles ng insurance, lahat. Ang bawat pag-flash ng kamera ng kanyang telepono ay parang isang sampal sa aking mukha. Isang sampal ng katotohanan, isang sampal ng pagtataksil. Pinanood ko ang lahat ng 6 na video, pare-pareho ang kanilang kwento, iba't ibang araw, iba't ibang linggo, ngunit parehong gawain. Pumapasok si Isabela tuwing alam niyang wala ako at sistematikong kinokolekta ang bawat piraso ng impormasyon tungkol sa aking yaman. Ang bawat ari-arian na pinaghirapan namin ni Rosa sa loob ng 50 taon. Dito ko naintindihan, hindi ito isang simpleng kasinungalingan tungkol sa kinaroroonan ni Jose. Ito ay isang mas malalim at mas masamang plano. Isang sistematikong plano na halughugin ang lahat ng mayroon ako. Si Jose ang unang hakbang at ako ang huling hantungan. Ang bahay na ito, ang santuwaryo ko, ay naging isang lugar ng krimen at ang salarin ay ang sarili kong kadugo. Tiyumayang rubas to speak, wire naging mahaba at puno ng alalahanin. Ang bawat pagpihit ng orasan sa dingding ay tila isang paalala na may isang bagay na lubhang mali. Ang larawan ng aking kapatid na si Jose na matagal ko nang hindi nakikita, nang malapitan ay laging sumasagi sa aking isipan. Ang mga ngiti ni Isabela, ang kanyang mga salitang puno ng pag-aalala. Dati ay nagbibigay ito sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon may lason na kumakalat sa likod ng mga iyon, isang lason na unti-unting gumigising sa aking natutulog na hinala. Hindi na ako mapakali. Alam kong kailangan kong gumawa ng hakbang, isang hakbang na hindi maaaring malaman ni Isabela, isang hakbang na maglalagay sa akin sa panganib, ngunit kailangan kong gawin para sa aking kapatid. Doon ko na pagdesisyunan na kumuha ng tulong mula sa isang pribadong investigador. Ang pangalan niya ay Cardo David. Hindi siya isang taong madaling basahin. Ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang mga kilos ay tiyak at walang paligoy. Noong una kaming magkita sa isang maliit na kapihan sa Maynila, inilatag ko sa kanya ang lahat. Ang aking mga pagdududa, ang aking takot, ang pakiramdam na may tinatago sa akin ang sarili kong pamangkin. Nakikinig lamang si Cardo, tumatango paminsan-minsan habang ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nangako ng kahit ano, maliban sa isang bagay, katotohanan, at para sa akin, iyon na ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay isang paghihintay na puno ng kaba. Bawat tawag mula kay Cardo ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Sa simula, puro mga dokumento at mga numero lamang ang kanyang natutuklasan. Mga listahan ng mga empleyado ng Villa Esperanza, mga record ng pagbabayad, mga permit ng pasilidad, ngunit sa bawat piraso ng impormasyon, kahit gaano kaliit, nararamdaman kong papalapit kami sa isang bagay. Isang bagay na malaki. Hanggang sa isang araw, tumawag si Cardo na may kakaibang tono sa kanyang boses. May nahanap siyang pangalan. Lita, isang dating nurse sa Villa Esperanza na bigla na lamang umalis, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ayon sa mga record, nag-resign daw ito dahil sa personal na dahilan. Ngunit ayon sa mga nakausap ni Cardo, tila may takot sa kanyang pag-alis. Dito na kami nagkaroon ng aming unang tunay na pag-asa. Ang pakikipagkita kay Lita ay hindi naging madali. Halatang-halata ang takot sa kanyang mga mata. Nagkita kami sa isang lugar na malayo sa karaniwang dinadaanan ng mga tao, sa isang parke kung saan ang mga puno ay nagbibigay ng lilim at, sa tingin niya, proteksyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang isang baso ng tubig. Noong una ayaw niyang magsalita. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang alam, na gusto na lang niyang mamuhay ng tahimik. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang isang lumang litrato namin ni Jose noong kami ay mga bata pa, biglang may nagbago sa kanyang mga mata. Nakita niya siguro ang kapatid na nag-aalala, hindi ang isang matandang naghahanap ng gulo. At doon, dahan-dahan, nagsimula siyang magkwento. Ang mga salita ni Lita ay parang mga patalim na tumusok sa aking puso. Ang kanyang tinig ay mahina, halos pabulong,
na para bang takot siyang may makarinig sa amin kahit kami-kami lang ang nandoon. Ikinuwento niya na si Jose, ang aking kapatid, ay hindi kailanman nagkaroon ng malubhang sakit sa pag-iisip. Oo, may mga araw na siya ay nalulungkot na normal lang naman sa isang taong nakakulong. Ngunit ang kanyang isip ay buo, matino. Nakakabasa siya ng libro, nakikinig sa radyo at madalas ay nagtatanong tungkol sa mundo sa labas. Ngunit lahat ng iyon ay ipinagbabawal. Ang Villa Esperanza ay hindi isang tahanan para sa mga nangangailangan ng kalinga. Ito ay isang magandang kulungan. Ang mga utos ayon kay Lita ay malinaw. Limitahan ang lahat ng uri ng pakikipag-ugnayan ni Jose sa labas. Walang telepono, walang sulat, at ang mga bisita ay kailangang dumaan sa mahigpit na pagsala ni Isabela. Si Jose ay isang bilanggo sa sarili niyang buhay at ang dahilan para manatili siyang may sakit sa mata ng lahat. Habang nagsasalita si Lita, ramdam ko ang pag-init ng aking mukha sa galit. Ang bawat salita niya ay isang kumpirmasyon sa kinatatakutan ko. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Inilabas ni Cardo ang mga dokumento ng bayarin na nakuha niya. Nakasulat doon, malinaw pa sa sikat ng araw, halos 1,000,000 piso ang sinisingil ni Isabela mula sa yaman ni Jose bawat buwan para sa kanyang pangangalaga. 1,000,000. Paulit-ulit kong binigkas ang numero sa aking isipan. 1,000,000 piso, isang halaga na kayang bumuhay ng isang buong barangay. Ngunit ayon kay Lita na siyang dating namamahala sa badiyat ng kanilang wing, ang tunay na gastos para sa pangangalaga kay Jose, kasama na ang sweldo ng mga tauhan, gamot at pagkain, ay hindi man lang lumalagpas sa 300,000 piso. Napatitig ako kay Cardo. Ang ibig sabihin, 700,000 piso ang nawawala bawat buwan. 700,000. Iyon ang ninanakaw nila sa kapatid ko. Bawat buwan. Ang pera ay hindi na mahalaga sa akin sa puntong iyon. Ang mahalaga ay ang ginawa nilang panluloko. Ginawa nilang negosyo ang pagdurusa ng sarili kong kapatid at bago kami maghiwalay, may huling sinabi si Lita na nagpakilabot sa akin. May isang reporter daw noon, mga 2 taon na ang nakalipas na nagsimulang mag-imbestiga sa mga operasyon ng Villa Esperanza. May mga naririnig daw itong hindi maganda tungkol sa pasilidad. Ngunit bago pa man niya mailathala ang kanyang istorya, natagpuan na lamang siyang patay sa isang aksidente sa sasakyan. Isang aksidente na para sa marami ay mukhang kaduda-duda. Pagkatapos noon, wala nang sinuman ang nangahas na magtanong pa tungkol sa Villa Esperanza. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa panluloko. Ito ay tungkol na rin sa buhay at kamatayan. Ang pagliligtas kay Jose ay nangangahulugan din ng paglalagay ng sarili kong buhay sa bingit ng kapahamakan. Ngunit sa puso ko wala nang atrasan. Kailangan kong ilabas ang aking kapatid mula sa impyernong iyon kahit ano pa ang mangyari. Ang kaalaman ay isang mabigat na pasanin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Cardo at Lita, hindi na ako parehong tao. Bawat anino ay tila may kasunod na panganib. Bawat tunog ng telepono ay nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Ngunit kasabay ng takot ay ang isang bagong determinasyon. Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong magplano. Alam kong nararamdaman na ni Isabela na may ginagawa akong kakaiba. Ang aking mga pagdalaw ay naging mas madalas, ang aking mga tanong ay naging mas matalas. At si Isabela na isang tusong mangangaso ay tiyak na nakaamoy na mayroon siyang dapat paghandaan. Hindi ko inaasahan na ang kanyang ganti ay magiging ganoon kabilis at ganoon kadurog. Isang ordinaryong umaga iyon. Nagkakape ako sa aming hardin, pinagmamasdan ng mga ibon, sinusubukang humanap ng kahit kapiraso ng kapayapaan. Dumating ang isang delivery man na may dalang isang makapal na sobre. Opisyal ang itsura nito, may selyo mula sa korte. Nangunot ang noo ko. Wala akong inaasahang anumang legal na usapin. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. At habang binabasa ko ang mga nakasulat sa papel, pakiramdam ko ay gumuho ang lupang kinatatayuan ko. Ito ay isang petisyon,
isang petisyon na isinampa ni Isabela sa korte. Ang layunin? Upang ideklara akong incompetent, isang taong wala na sa tamang pag-iisip, isang taong hindi na kayang magdesisyon para sa sarili. Ang bawat salita sa dokumento ay parang sampal sa aking pagkatao. Nakasulat doon ang mga kasinungalingan na binuo ni Isabela ng may buong kasamaan. Nakasaad doon na ako raw ay naging makakalimutin, na madalas ko raw naiiwan ang kalan na nakabukas o naliligaw pa uwi mula sa simbahan. Mga kwentong hindi kailanman nangyari. Nakasulat din doon na ako raw ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paranoia, na nag-aakusa ng walang basehan sa mga taong nagmamalasakit sa akin. Siya, ang aking pamangkin, ang kanyang tinutukoy. Ang bawat kasinungalingan ay dinetalye, pinagmukhang kapani-paniwala sa pamamagitan ng malamig at legal na pananalita. Pinasa ko ang petisyon ng paulit-ulit, umaasang nagkamali lang ako ng basa, ngunit malinaw ang lahat. Ang layunin ni Isabela ay hindi lang para patahimikin ako, ang layunin niya ay kunin din ang legal na guardianship sa akin, tulad ng ginawa niya kay Jose. Kapag nangyari iyon, mawawalan ako ng karapatan sa lahat ng bagay. Sa aking pera, sa aking mga ari-arian, sa aking sariling kalayaan, magiging isa na rin akong bilanggo, tulad ng aking kapatid. At kapag nangyari iyon, wala nang sinuman ang makakapigil sa kanya. Makokontrol na niya ang lahat ng yaman ng aming pamilya, ang lahat ng pinaghirapan ng aming mga magulang. Ito ang kanyang huling hakbang, ang kanyang master plan. Naramdaman ko ang paghihina ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa silyang naroon. Pakiramdam ko ay biglang bumigat ang hangin at hindi ako makahinga. Ganito pala ang pakiramdam ng malagay sa isang patibong. Isang patibong na matagal na niyang inihanda. Ginamit niya ang aking pagtanda laban sa akin. Ang mga simpleng pagkakamali ng isang senior citizen, ang pagkalimot sa isang pangalan, ang paghahanap ng salamin na nasa ulo mo lang pala, lahat ng iyon ay gagawin niyang armas para sirain ang aking kredibilidad. Ngunit habang nakaupo ako roon, sa gitna ng aking hardin, isang bagong damdamin ang pumalit sa aking takot at pagkabigla. Isang nag-aalab na galit, galit hindi lang para sa aking sarili, kundi para kay Jose. Ngayon, naiintindihan ko na nang lubusan ang kanyang ginawa. Ito mismo ang paraan kung paano niya ikinulong si Jose. Kinamit niya ang mga salita, mga dokumento, at ang batas para gawing legal ang isang kasamaan. May petsa na itinakda para sa pagdinig. Mayroon na lang akong ilang linggo. Ilang linggo para patunayan na ako ay nasa tama at matino pa. Ilang linggo para labanan ang isang sistema na maaaring pumanig sa isang taong mukhang kagalang-galang at mapagmalasakit tulad ni Isabela. Nagsimula na ang isang karera laban sa oras. Agad kong tinawagan si Cardo at ang aking abogado. Ang kanilang mga boses ay seryoso. Ipinaliwanag nila kung gaano kahirap ang laban na ito. Gagamit si Isabela ng mga bayarang testigo, mga doktor na susuhulan niya para gumawa ng peking pagsusuri, mga kasambahay na pagsisinungalingin niya kapalit ng pera. Papalabasin niya na ang lahat ng aking ginagawang investigasyon ay sintomas lamang ng aking pagkasira ng isip. Ngunit sa puntong yon, wala nang puwang para sa pagdududa. Tiningnan ko ang isang larawan sa aking tabi, isang larawan namin ni Jose noong masaya pa kami, noong ang aming pamilya ay buo pa. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Ang petisyon ni Isabela ay hindi ang aking katapusan. Ito ang naging hudyat. Hudyat na kailangan ko ng lumaban ng hayagan. Ang lahat ng ebidensya na aming nakalap, ang testimonya ni Lita, ang mga dokumentong pinansyal, ang kwento ng namatay na reporter, kailangan naming ihanda ang lahat ng ito. Hindi na ito isang simpleng investigasyon. Ito ay isang digmaan. Isang digmaan para sa katotohanan, para sa kalayaan ng aking kapatid, at para sa aking sariling karangalan. At sa digmaang ito, hindi ako papayag na matalo. Ang mga araw pagkatapos kong matanggap ang petisyon mula sa korte ay ang pinakamabibigat na araw sa aking buhay. Ang bawat paggising sa umaga ay may kasamang takot. Ang bawat paglubog ng araw ay may dalang pangamba. Ang liham na iyon
ang opisyal na dokumento na nagsasabing ako ay nawawala sa sarili ay isang sandata na direktang nakatutok sa aking pagkatao. Alam ko ang plano ni Isabela. Gagawin niya sa akin ang eksaktong ginawa niya kay Jose. Ipipinta niya ako bilang isang matandang ulyanin na nag-iimbento ng mga kwento. At kapag nakuha na niya ang guardianship, magiging isa na rin akong bilanggo. Isang bilanggo sa sarili kong pamamahay, habang malaya niyang kinukuha ang lahat ng aming pinaghirapan. Gabi-gabi, hindi ako mapakali. Naglalakad-lakad ako sa loob ng bahay, hinahawakan ang mga lumang kasangkapan, tinitingnan ang mga litrato namin ni Rosa at Jose. Sa bawat sulok ay may alaala, at sa bawat alaala ay may kasamang tanong. Paano nangyari ito? Paano ko hinayaang mangyari ito sa aming pamilya? Ang bigat ng pagsisisi ay parang isang malaking bato sa aking dibdib. Naging kampante ako. Naging bulag ako sa katotohanan dahil mas madaling paniwalaan ang isang magandang kasinungalingan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa lumang silyang tumba-tumba ni Rosa sa aming silid, napatingin ako sa kanyang lumang tukador. Ang tukador na iyon ay hindi ko ginalaw simula nang siya'y pumanaw. Naroon pa rin ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga libro. Lumapit ako at hinaplos ang makinis na kahoy. Binuksan ko ang isang maliit na drawer sa gitna. Ang drawer kung saan niya itinatago ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya, mga lumang sulat, mga rosaryo at isang maliit antigong baul, at sa ilalim ng mga iyon may isang bagay na kumislap, isang maliit na susi na gawa sa tanso. May nakasabit itong isang maliit na karton na sulat kamay ni Rosa. Ang nakasulat, Laguna Provincial Bank, Box 247. Bigla ang lahat ay bumalik sa akin. Naaalala ko, ilang buwan bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na may inupahan siyang safety deposit box. Ang sabi niya, para raw yun sa mga importanteng bagay. Sa sobrang pagluluksa ko noon, tuluyan ko itong nakalimutan. Ngayon habang hawak ko ang maliit na susi, isang kakaibang pag-asa ang nagsimulang tumubo sa aking puso. Si Rosa, kahit sa kanyang pagpanaw, tila may inihanda siyang paraan para protektahan kami. Siya ang aking anghel de la guardia. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bangko na ako hawak-hawak ang susi na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang lamig ng aircon sa loob ng bangko ay hindi kayang palamigin ang kaba sa aking dibdib. Matapos ipakita ang aking pagkakakilanlan at ang susi, sinamahan ako ng isang empleyado papasok sa isang silid na may makakapal na pader na bakal, ang vault. Ang tunog ng aming mga yapak ay umaling-aungaw sa loob. Kinuha niya ang isang mahabang metal na kahon mula sa isa sa mga pader at inilapag ito sa isang mesa sa isang pribadong silid. Maiwan ko na po kayo, Ginoong Reyes, sabi niya, bago isara ang pinto. Naiwan akong mag-isa kasama ang mga lihim ni Rosa. Dahan-dahan kong itinaas ang takip ng kahon. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga financial statement, at sa ibabaw ng lahat, isang makapal na folder na may nakasulat na Hayes Family Trust, Confidential. At sa tabi nito isang puting sobre. Ang sobreng iyon ang unang kumuha ng aking pansin. Nakasulat dito ang pamilyar na sulat kamay ng aking asawa. Para kay Andres. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang sobre. Sa loob, naroon ang isang sulat. Ang huling sulat ni Rosa para sa akin. Andres, mahal ko, simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ipinagdarasal ko na sana ay hindi mo na kailangang mahanap pa ito. Ngunit natutunan kong pagkatiwalaan ang aking kutob. At ang kutob ko tungkol kay Isabela, matagal na akong binabagabag nito. May mga napapansin ako, Andres, mga maliliit na bagay sa una, mga maliliit na kasinungalingan tungkol sa kung saan siya galing, mga gastusin na hindi tumutugma sa kanyang sahod, at ang paraan ng pagtingin niya kay Jose kapag akala niya ay walang nakatingin, hindi ito pagmamahal. Ito ay pagkalkula. Habang binabasa ko ang bawat salita, tila naririnig ko ang boses ni Rosa sa aking tabi. Ang bawat letra ay puno ng kanyang pag-aalala at pagmamahal. Gumawa ako ng isang trust fund
nang walang nakakaalam maliban kay Abogado Santos, pagpapatuloy niya. Pinoprotektahan nito si Jose at ang mga bata, anuman ang mangyari kay Jose. Kung susubukan ni Isabela na kontrolin ang kanyang mga ari-arian o ang sa atin, pipigilan ito ng dokumentong ito. Ang ranso, ang mga lupa, ang lahat ay mananatili sa trust para kay Jose at sa mga apo natin na ikaw ang mamamahala, wala siyang makukuha. Ipaglaban mo ang anak natin, Andres. Huwag kang maniwala sa mga madaling sagot. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Nagmamahal, Rosa. Nang matapos kong basahin ang sulat, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng pasasalamat. Si Rosa, ang aking matalino at mapagmahal na asawa, nakita niya ang panganib bago pa man ito mangyari. At gumawa siya ng paraan para bigyan ako ng sandata. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Kasama ko ang alaala at ang karunungan ng aking asawa. Hawak ko ngayon sa aking mga kamay ang huling kaloob ni Rosa, ang susi sa aming kaligtasan. Ang araw ng pagdinig ay dumating na parang isang malamig na umaga ng Disyembre. Nagmaneho ako papuntang Quezon City Hall of Justice ng mag-isa. Ang bigat ng mga dokumento mula sa safety deposit box at ang alaala ng sakripisyo ni Paulo Suarez ay tila nakadagan sa aking dibdib. Ang gusali ng korte ay mukhang isang monumento ng paghatol, mataas at nakakatakot. Sa loob, ang silid ng hukuman ay dinisenyo para takutin ang sinuman. Mataas ang kisame at ang mga fluorescent na ilaw ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa lahat. Si Isabela ay nakaupo sa kabilang panig kasama ang tatlong abogado. Ang kanyang pangunahing abogado ay mukhang mahal at matalas. Si Isabela naman ay nakasuot ng isang simpleng bestida na may ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha, ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na manugang na napilitang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Gusto kong masuka. Eksaktong 9:00, pumasok si Hukom Elena de Leon, isang babae na nasa mga 60 anyos na may reputasyon na patas ngunit hindi kailanman nagpapalinlang. Nagsimula ang abogado ni Isabela. Kagalang-galang na hukom, narito po tayo ngayon dahil sa seryosong pag-aalala sa humihinang kakayahang pangkaisipan ni Ginoong Andres Reyes. Sa mga nakalipas na buwan, si Ginoong Reyes ay nagpakita ng pagiging makakalimutin, hindi pagsipot sa mga medical appointment at paggawa ng mga paranoid na akusasyon laban sa kanyang manugang. Sinasabi niya na ang kanyang anak na nasa ilalim ng pangangalaga para sa isang pinsala sa utak ay binihag. Inaakusahan niya ang kanyang mapagmahal na manugang na nanloob sa kanyang bahay. Hindi po ito ang mga kilos ng isang taong may kakayahang mamahala sa isang malawak na ranso at malaking ari-arian. Ang bawat salita niya ay parang isang patalim na tumutusok sa akin. Ang bawat katotohanan na natuklasan ko ay binabaluktot para maging ebidensya ng aking kabaliwan. Pagkatapos niya, tumayo si Abogado Santos. Kagalang-galang na hukom, si Ginoong Reyes ay hindi nawawala sa sarili. Siya po ay nakatuklas ng isang kriminal na sabuatan. At sinusubukan ni Ginang Callaway Reyes na patahimikin siya sa parehong paraan na pinatahimik niya ang kanyang anak. Objection! Sigaw ng abogado ni Isabela, itinaas ng hukom ang kanyang kamay. Pinapayagan ko. Magpatuloy ka, Abogado Santos. Kalmado niyang inihanda ang kanyang laptop. Kagalang-galang na hukom, ito po ay mga security recording mula sa tahanan ni Ginoong Reyes. Ang unang video ay lumabas sa malaking screen. Ang petsa noong Nobyembre. Lumitaw si Isabela gamit ang sariling susi, pumasok habang ako ay nasa isang subasta ng baka. Dumiretso siya sa opisina ni Rosa, pinuksan ang filing cabinet at kinuhanan ng litrato ang mga dokumento ng may kahusayan. Narinig ko ang bulungan sa loob ng korte. Isang pangalawang video, ibang petsa. Parehong gawain, isang pangatlo, pang-apat, 6 na video sa kabuuan. Sa tuwing aalis ako ng bahay, pumapasok si Isabela. Naghahanap, nagdodokumento. Ang mukha ni Isabela ay namutla, ang kanyang abogado ay nagpanik. Kagalang-galang na hukom, may susi po si Ginang Callaway Reyes. Nag-aalala lamang po siya sa kapakanan ng kanyang biyanan.
Ang pag-aalala sa kapakanan ay hindi kasama ang pagkuha ng litrato ng mga financial document at paghalungkat sa mga pribadong papel, sagot ni Atia Santos. Ito ay isang kalkuladong panghihimasok para mahanap ang isang partikular na bagay. Humarap siya sa hukom. Kagalang-galang na hukom, ang katotohanan ay hindi baldado si Jose Reyes. Ang kanyang guardianship ay nakuha sa pamamagitan ng panluloko. Mayroon kaming medikal na ebidensya mula sa staff ng pasilidad na siya ay ganap na nasa tamang pag-iisip at sinusubukang kontakin ang kanyang pamilya sa loob ng maraming buwan. Hinihiling namin na dalhin si Jose Reyes sa harap ng korte na ito para sa isang independent na psychiatric evaluation. Sumabog ang abogado ni Isabela. Objection! Ito ay hindi na aangkop. Si Jose Reyes ay may malubhang kapansanan. Ang pagbiyahe sa kanya ay magdudulot ng psychological trauma. Isang beses na pumalo ang gavel ng hukom. Ang tunog ay malakas at pinal. Abogada, kung si Ginoong Hayes ay may kapansanan gaya ng sinasabi ninyo, isang pagsusuri ang magpapatunay niyan. Kung hindi, mayroon tayong seryosong mga katanungan tungkol sa guardianship na ito. Tumingin siya sa alagad ng batas. Iniuutos kong dalhin si Jose Hayes sa korte na ito kaagad para sa pagsusuri ng isang psychiatrist na itatalaga ng korte. Magpapatuloy tayo mamayang 2:00 ng hapon. Pumalo muli ang gavel. Sa isang iglap, ang composure ni Isabela ay nabasag. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata habang bumubulong siya sa kanyang mga abogado. Sa loob ng 2 oras, ang aking anak ay dadaan sa mga pintong iyon at ang katotohanan sa wakas ay lalabas sa liwanag. Ang 2 oras na paghihintay ay parang habang buhay. Bawat tiktak ng orasan sa pader ng korte ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. Naglalakad-lakad ako sa pasilyo, hindi mapakali. Si Abogado Santos ay sinubukang kausapin ako, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Paano kung may gawin si Isabela? Paano kung hindi nila dadalhin si Jose? Ang isip ko ay puno ng mga paano kung eksaktong 2:00 ng hapon pumukas ang mga pinto ng korte. At itinulak papasok si Jose na nakaupo sa isang wheelchair. Isang wheelchair na alam kong hindi niya kailangan. Ito ang huling pag-arte ni Isabela, ang huling desperadong pagtatangka na ipakita si Jose bilang isang baldado. Siya ay payat at ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang lahat. Ang pagkilala, ang galit, at ang nag-aapoy na pag-asa. 3 taon, 2 buwan, at 8 araw. Ganoon katagal mula noong huli ko siyang nakita. Ang lalaking nasa wheelchair na iyon ay hindi ang multo na inilarawan ni Isabela. Siya ay nakakulong, ngunit siya ay naroon. Ang aking anak ay naroon. Pinapasok ng hukom ang psychiatrist na itinalaga ng korte. Isang doktor na may awtoridad sa kanyang tindig. Kagalang-galang na hukom, natapos ko na po ang aking pagsusuri kay Jose Hayes, sabi ng doktor. Ang aking natuklasan, si Ginong Hayes ay ganap na nasa tamang pag-iisip. Nauunawaan niya ang kanyang sitwasyon, malinaw siyang makipag-usap, at wala siyang ipinapakitang anumang sintomas ng kapansanan na inilalarawan sa mga talaan ng pasilidad. Hindi niya kailangan ng isang guardian at dapat siyang payagang magsalita para sa kanyang sarili. Sa aking profesional na opinyon, ang kanyang patuloy na pananatili sa institusyon ay walang medikal na basehan. Ang bulungan sa korte ay naging isang sigawan. Muling pumalo ang gavel ng hukom. Sinubukang tumutol ng abogado ni Isabela, ngunit pinutol siya ng hukom. Ginoong Hayes, tanong ng hukom, ang kanyang boses ay malumanay na ngayon. Naiintindihan mo ba kung bakit ka naririto? Ang boses ni Jose ay magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit ito ay malinaw at matatag. Opo, kagalang-galang na hukom, naiintindihan ko po. Ang aking asawa ay nagsampa ng petisyon para sa guardianship, sinasabing ako ay wala sa sarili. Naiintindihan ko na sinusubukan din niyang gawin ngayon ang parehong bagay sa aking ama. At naiintindihan ko na oras na para sabihin ang katotohanan. Kung gayon, mangyaring gawin mo, sabi ng hukom.
Huminga ng malalim si Jose. Nakita ko siyang kumukuha ng lakas mula sa isang lugar na hindi ko alam na mayroon pa siya. 3 taon na po ang nakalipas, simula niya. Nag-away kami ng aking asawa tungkol sa pera. Mayroon po akong trust fund na itinatag ng aking ina na may mga particular na paghihigpit sa pag-access. Gusto ni Isabela na sirain ko ang mga paghihigpit na iyon, na i-withdraw ang principal para sa mga investment. Tumanggi po ako. Naging agresibo siya, galit. Nakatayo kami malapit sa tuktok ng hagdanan sa aming bahay at tinulak niya ako. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag, puno ng katotohanan. Nagising po ako sa ospital na may pinsala sa ulo, litong-lito, nang sapat na ang linaw ng aking isip para maintindihan ang nangyari. Nakuha na niya ang guardianship. Sinabi niya sa mga doktor na nagkakaroon ako ng mga delusyon na ako ay marahas. Sinubukan kong sabihin sa mga staff ng pasilidad, ngunit pinaliwala ito ng doktor na namamahala. Sinubukan kong magpadala ng mga mensahe, ngunit lahat ng komunikasyon ay sinusubaybayan, kinokontrol. Naging bilanggo po ako sa loob ng 3 taon, kagalang-galang na hukom. Nakakulong habang inuubos ng aking asawa ang aking mga bank account at hinahalughog ang bahay ng aking ama para sa mga dokumento na magbibigay sa kanya ng kontrol sa lahat. Ang katahimikan sa korte ay nakakabingi. Ang bawat salita ni Jose ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Isabela. Ang katotohanan na matagal nang ikinulong ay sa wakas malaya na. Tumayo ang abogado ni Isabela, desperado. Ito ay textbook false memory mula sa brain trauma, walang katibayan. Ngunit si Abogado Santos ay nanatiling kalmado. Kagalang-galang na hukom, mayroon pa pong isang huling piraso ng ebidensya. Nagbigay siya ng sinyas kay Cardo David na nakaupo sa likuran. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog sa mga speaker ng korte. Ang boses ay boses ni Isabela. Ang boses niya nakausap ako sa pasilyo kanina lang noong recess. Isang sandali na akala niya ay pribado. Dapat pinirmahan mo na lang ang kailangan ko, Andres, maririnig ang boses ni Isabela, puno ng paghamak. Dapat nanatili ka na lang na litong-lito at sunod-sunuran. Si Jose ay hindi kailanman naging sapat na mahusay, hindi sapat na ambisyoso. Nang mahulog siya sa hagdanan na iyon, nakakita ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon na protektahan ang mana ng aking mga anak mula sa kanyang kawalan ng kakayahan na kontrolin ang lahat. Pinilit mo akong gawin ang mga hakbang na ayaw kong gawin. Iyon na, ang pag-amin, ang malamig, walang emosyon na pag-amin sa kanyang krimen. Sa ilalim ng batas, legal ang recording ni Cardo dahil siya ay bahagi ng pag-uusap. Natahimik ang buong korte. Ang mukha ng hukom ay naging parang bato. Itinaas niya ang kanyang gavel. Sapat na ang aking narinig, deklara niya. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa bawat sulok ng silid. Ang guardianship kay Jose Hayes ay tinatanggal na, epektibo kaagad. Ang petisyon ni Ginang Callaway Reyes patungkol kay Andres Reyes ay ibinabasura ng may matinding pinsala. Si Ginong Hayes ay ilalabas mula sa Cedar Brook Care Center ngayon din. Iniuutos ko ang isang agarang investigasyon kay Ginang Callaway Reyes para sa mga kasong guardianship fraud, financial exploitation, at posibleng attempted homicide. Ang korte na ito ay ipinagpapaliban na. Ang huling palo ng gavel ay parang isang kulog. Habang umalingaw-ngaw ang tunog, ang mukha ni Isabela ay nawalan ng lahat ng kulay. Nakita ko ang 2 pulis na lumalapit sa kanya. Ang kanyang palabas ay tapos na. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bigat sa aking dibdib ay nawala. Napatingin ako kay Jose. Tumayo siya mula sa wheelchair. Naglakad siya palapit sa akin. At sa gitna ng korte, niyakap namin ang isa't isa. Isang yakap na naglalaman ng 3 taon ng sakit, 3 taon ng pangungulila, at isang buong buhay ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ang hustisya, sa wakas, ay dumating na. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa aming ranso ay tila mas sariwa ngayon. Ang sikat ng araw sa umaga ay tila mas maliwanag.
Ang bahay na dati puno ng katahimikan at kalungkutan matapos pumanaw si Rosa ay muling napuno ng buhay. Ang tawanan ng aking mga apo, sina Ana at Marco, ay umaalingawngaw sa bawat sulok. Ang boses ng aking anak na si Jose habang nagbabasa ng kwento bago sila matulog, iyon ang musika na matagal ko nang hinahanap-hanap. Ito ang tunog ng paghilom. Ito ang tunog ng isang bagong simula. Ang mga nangyari pagkatapos ng paglilitis ay mabilis at masusi. Si Isabela ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso. Guardianship fraud, financial exploitation, conspiracy, 15 taon sa bilangguan, walang maagang parol. Ang hustisya kahit mabagal ay dumating din, ngunit ang tagumpay namin sa korte ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago. Ang investigasyon sa Villa Esperanza ay lumawak na parang apoy. Ang doktor na kasabwat ni Isabela at ang 3 pang staff ay inaresto rin. 12 iba pang pasyente ang natuklasan na nasa parehong sitwasyon ni Jose, mga taong itinago ng kanilang mga pamilya para makontrol ang kanilang mga ari-arian, mga buhay na ninakaw at ikinulong sa likod ng mga nakakandadong pinto. Lahat sila ay pinalaya, ang pasilidad ay tuluyan ng isinara. Ang dating nurse na si Lita na nagbigay sa amin ng impormasyon ay binigyan ng proteksyon kapalit ng kanyang testimonya. Ngayon, nagtatrabaho na siya para sa isang grupo na lumalaban para sa reforma sa guardianship. Siya ay naging isang boses para sa mga walang boses. At si Paulo Suarez, ang delivery driver na nagsimula ng lahat, ang bayaning nagbuwis ng kanyang buhay para sa katotohanan. Personal kong pinuntahan ang kanyang pamilya. Tiniyak ko na malaman nila na ang kanilang asawa at ama ay isang bayani. Sinabi ko sa kanila na iniligtas niya ang buhay ng aking anak. Kung hindi dahil sa kanyang katapangan noong umagang iyon sa palengke, si Jose ay maaaring nasa bilangguan pa rin hanggang ngayon. Utang namin sa kanya ang lahat. 3 araw pagkatapos ng pagdinig, umuwi si Jose sa rancho. Ang mga apo ko naman ay sumunod pagkatapos ng 1 linggo, matapos ang ilang sesyon ng family therapy. Ang pagbabago ay hindi naging madali, lalo na para sa mga bata. Ang kanilang ina ay nasa bilangguan. Ang kanilang ama ay isang tao na halos hindi na nila naaalala. At ang kanilang lolo na dati isang simpleng matanda sa kanilang paningin ay biglang naging isang mandirigma. Ngunit ang oras at ang pagmamahal ay may kakayahang maghilom ng halos lahat ng sugat. Unti-unti, ang mga piraso ng aming nasirang pamilya ay muling nabuo. Si Jose ang pumalit sa mga gawain sa rancho. Nag-aayos ng mga bakod, nag-aalaga ng mga baka, mga gawaing naaalala ng kanyang katawan kahit na ang kanyang isip ay nakikipagbuno pa rin sa alaala ng 3 taon na nawala sa kanya. Ang aming mga gabi ay napuno ng mga simpleng bagay, mga hapunan kung saan nag-aagawan kami sa huling piraso ng pritong manok. Mga oras ng pagtulong sa homework ni Ana. Mga kwentuhan bago matulog na muling natututunan ni Jose kung paano ikwento. Dahan-dahan sa pamamagitan ng mga maliliit na sandaling ito, ang tiwala at pagmamahal ay muling itinayo. Isang gabi, habang papalubog na ang araw, nakaupo ako sa aking paboritong silyang tumba-tumba sa beranda. Pinapanood ko ang kulay kahel na liwanag na kumakalat sa aming mga bukirin. Umupo si Jose sa tabi ko, karga-karga si Marco, na nooy nakakatulog na. Si Ana naman ay nakasandal sa aking upuan. Ang mga alitap-tap ay nagsimula ng magsayawan sa dilim. Ba, sabi ni Jose ng mahina, hindi kita napasalamatan ng maayos sa hindi pagsuko, sa paniniwala noong hindi man lang ako makatawag sa iyo. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Anak kita. Ang pagsuko ay hindi kailanman naging isang pagpipilian. Sa loob ng bahay, ang litrato ni Rosa ay nakatayo sa isang estante sa tabi ng kanyang naka-frame na sulat. Mga salitang, naisaulo ko na. Ipaglaban mo ang anak natin, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Nagawa ko, hindi sa pamamagitan ng dahas o yaman o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagtanggi na tanggapin ang isang komportableng kasinungalingan, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa aking kutob,
sa pamamagitan ng paghakbang ng paisa-isa nung ang lahat ay tila imposible. Ang katotohanan, ang nanalo. Lolo, kwentuhan mo kami, pakiusap ni Ana. Ngumiti ako. Noong unang panahon, simula ko, may isang lalaki na akala niya ay alam na niya ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Ikinuwento ko sa kanila ang isang bersyon ng aming pinagdaanan. Isang kwento tungkol sa isang magiting na ama na binihag at isang matapang na lolo na ipinaglaban ang katotohanan. Balang araw malalaman din nila ang lahat ng detalye, ngunit sa gabing iyon, ang kailangan nila ay pag-asa. Habang tinitingnan ko ang mga bituin, ang mga kumikinang na alitaptap at ang aking pamilya na muling buo, ito ang tagumpay, ito ang lahat. Ngayon habang binabalikan ko ang totoong kwentong ito, nakikita ko ang isang lalaki na muntik nang mawala ng lahat dahil pinili ko ang kaginhawaan kaysa sa katotohanan. Huwag kayong tumulad sa akin. Huwag ninyong balewalain ang mga babala kapag ang isang taong pinagkakatiwalaan ninyo ay nagsisimulang kontrolin ang kwento. Huwag maghintay ng 3 taon bago itanong ang mahihirap na tanong. Binigyan tayo ng Diyos ng kutob para sa isang dahilan. Ang kaba na naramdaman ko tuwing nakikita kong ang ngiti ni Isabela ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang pakiramdam na may mali sa biglaang pag-alis ni Jose. Binaliwala ko ang mga regalong iyon na itinanim ng Diyos sa aking espiritu dahil ang pagharap sa mga ito ay tila napakahirap. At iyon ay halos ikinawala ng aking anak. Ito ang itinuro sa akin ng kwentong ito. Ang kasamaan ay lumalago kapag ang mabubuting tao ay pinipili ang kaginhawaan kaysa sa katapangan. Nang dumating ang package na iyon sa palengke, binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataong lumaban. Pwede ko sanang isantabi iyon, tawagin itong isang pagkakamali at bumalik sa aking komportableng kasinungalingan. Sa halip, pinili ko ang mas mahirap na landas at natagpuan ko ang aking pamilya sa kabilang dulo. Ang totoong kwentong ito ay hindi natatangi. Sa ngayon, sa isang lugar sa Pilipinas, may isa pang pamilya na sinisira ng panloloko sa guardianship, ng financial exploitation, isang taong ginagamit ang batas bilang sandata. Ang mga kwentong tulad nito ay kailangang ikwento, pakinggan, at ibahagi dahil nagdadala sila ng mga aral na maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. Ang iyong katapangan na magsalita ay maaaring ang pagkakaiba. Inilagay ka ng Diyos sa iyong pamilya para sa isang layunin. Huwag mong hayaan ang takot na patahimikin ka kapag may nararamdaman kang mali. Iyan ang puso ng lahat ng kwentong karapat-dapat ikwento. Lumalaban tayo para sa mga mahal natin. Kung naantig ka ng totoong kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng isa pang makapangyarihang salaysay. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. Ang iyong boses ay mahalaga. Ang iyong kwento ay mahalaga. Sama-sama, lumalaban tayo para sa katotohanan.